Kumbaga yun yung iba-viral post nila. Oo, parang yung postings nila. Yeah, same. Lahat ng sinasabi, lahat ng fake it until you make it. ano? Hindi sila pwede sa fire sale. Ngayon, sabay-sabay na lang naka-cellphone. Wala sila naka-live mo. Tapos magkakasa ng bombero. Tapos magagalit pa. Tatagal ng mga bomberong to. Nagra-run pa. Dito na po tayo live na. Nagra-run pa sila eh. Ngayon natawa ko. Ako nun. Opo. Patungkol sa martial law. Balik namin. Sabi ko, nagtalunan dun sa sex buy. Yung batalyon nila. Kasi balik tayo. Politically. ang ko yung comment section. Lahat. Hindi natin. Pwede nilang gawin. Pwede nilang Bawal gawin. Facebook Sabi doon hindi. pa. Ako wala signal. Kasi ang problema, Wala tayong kakampi dito eh. Yung nasabi, lagi kang ipa-fact Sa check. crosshair ka. Parang CIA pala. parang galing sa US yung mga fact checker. Kaya yung sinasabi mo na. Parang ginagaslight ka lang. AI, like AI. Talaga AI. Kaya na. Masama tayo. Walang political bias. AI. Pero sila. Kasi hindi mo pa rin masabi. Tayo. Neutral tayo, guys. ang problema naman din yan. Basta ka ng comment section, madami ko mga. Kaya nakatutuwa kami sa mga comment. Maraming Salamat. salamat. Mga tatanda ngayon. Mga gaganda. Mga tumitiktok. May nakalive pa ako yung tuturo. Alright. Teka lang. Bago kami mag-umpisa magkwentuhan, subscribe ka muna. Sisiguraduhin namin, bibigyan ka namin ng magandang kwentuhan. Alright. Umpisa na tayo. Napansin nyo ba, after ng election, malaki ang naging pagbabago ng campaigning. Parang naging social media wars. Yeah. No? Yeah. Pansin mo, parang konti na yung naririnig kong mga trompa. Wala na masyadong mga jingle. Wala nang gigising sa'yo sa umaga, no? Oh, wala lang, kamalapita. Oo. Ngayon, kung titignan mo, ang laban is more on social media wars. Kung titignan mo nga, parang this last election, yung political social media wars and disinformation. Saan ba nag-umpisa po ito sa tingin niyo? Nung panahon niyo, ikaw matagal ka na po, Daddy Boy, na political analyst and campaign manager ng ibang mga... Nung mga year 90s campaign, normally yung yung tri-media na sinasabi, no? Dyaryo, TV, and radyo. Yun ang medium of communication and propaganda. Tapos uso pa nun yung mga flyers, distribution, comics, tsaka yung chismisan. Halimbawa, sasakay sa jeep yung isang political operative, magkukwento doon for or against. Lalakas ang konti. Kumbaga yun yung iba-viral post nila. Oo, parang gano'n, ano? Minsan yung kampanya dun sa mga jeep, negative. Parang yung di sa comics, mayroon lumalabas ng mga comics na disinformative na doon Yes. sa mga kalaban nila. Oo, diba? sa kalaban. Oo. So, anong panahon gano'n eh? Actually, mas magastos ngayon, saka mas maraming tao kailangan. Oo, kasi kung tao, ang reach niya, dun lang sa area of Yun lang. area of responsibility. Yun lang. Dun Yung lang. teritoryo nila, halimbawa, sa Paco, Manila, Oo, barangay dun lang. 172. Oo. Doon lang yung kaya niyang i-spread ng news. Oo. Kaya kung gusto mong mas malawak yung pagdadala ng chismis, kailangan marami kang tao na maglalabas Mga ng tabloid. Mga tabloid yun. Medyo ginagamit nung panahon. kwento. Yeah. Nag-umpisa yata yan, ito ng 2010. Actually, Yan na nag-umpisa yan eh. ang panahon ng 2010, that's Pinoy. Kaya Pinoy, yes. Parang naalala ko. Pero hindi pa ganun kalakas kasi ang social media nun, hindi pa ganun parang kaboom na Nag-uumpisa pa lang yun. nag-uumpisa pa lang. Nag-uumpisa pa lang. Pero meron na. Ano Meron pa yung na. mga example? May example ka? Well, ang unang-unang nag-suffer ng negative social campaign effort
laban kay Pinoy mismo. Yung noy-noying. Noy-noying. Alam mo yung noy-noying? Hindi ko narinig. Hindi mo before. masyadong na ano. Ang noy-noying is, ang nag-umpisa niyan, ang nag-coin niyan, yung mga leftist. Kasi nung nag-rally, one time, nag-rally sila. Tapos itong mga leftist, humiga. So, yung iba nakadi-4 na nakahiga. Ang ibig sabihin anong ginagawa nyo? Noy-noying ito. Ibig sabihin, lazy. Walang ginagawa. Walang ginagawa, tamad. Yun ang gusto nilang i-depict sa presidency ni President. Pero saan po Aquino. pumalat, Son? Pero parang ano lang din tri-media. Hindi, sa social media na. Social media Social din. media na yun. Okay. So parang ang naging propaganda before, ang tawag sa fake news nung panahon before social media is propaganda. Propaganda. So, Negative propaganda. Hindi na pala bago tong fake news. Hindi na nagbago. Kaya lang na-reinforce lang nito, naging mas malakas during 2016. Yung the first daw nga yun eh. Yung the first social media election war. Yung 2016. Naalala mo yung panahon ni Duterte. Ang daming maging vloggers, sila Mocha Uson. Pero doon nag-umpisa yung term na troll eh. Trolls, yeah. Ayun. Yun. Mga trolls. Ano ba yung trolls? Parang- Kasi alam kong trolls yung mga long hair lang. Yeah, I think yung Parang manika. idea na yun, dun kinuha eh. Mga creatures na parang kakaiba yung itsura, na wala silang ginawa kundi sumunod sa master nila. Kung anong inutos sa master. Yun ang ano nun. Yes. So, Okay. I think itong trolls, farm or yung mga army, they're hired ng mga nasa kapangyarihan to spread information, mag-disrupt ng katahimikan ng Misinformation talaga kasi hindi naman naalala ko yung mga newses, yung mga balita na pag may mag-click lang na parang may isang topic lang regarding nito isang presidente na tumatakbo. Talagang yung tinatawag nilang keyboard warrior, troll armies. Halos iisa yung pattern ng pinagsasasabi nila eh. Yun yung Parang una scripted. Yun ang una kong narinig dati, keyboard warriors bago maging troll army. Kasi noong una, keyboard warrior, siyempre madali lang. Yeah. Ganyan. Pero nung troll armies na nag-umpisa yung troll armies, yung para makikita mo, matatakot ka na kasi lahat sila, iba-iba pangalan, pero yung postings nila, Same. lahat ng sinasabi, lahat ng iisa lang, may pattern. So, alam mo, bago tayo lumayo dyan, ang unang-unang pinagmula ng mga propaganda na yan, na yung talagang extensive yung pagkakagamit, yung panahon ni Hitler, doon sa libro niyang Mein Kampf, nasabi niya yun, na yun daw isang propaganda na sabihin na natin na kasinungalingan. Pero ang nagsalita ay isang malaking tao, gaya niya. Yung malaking tao, pag nagsalita, pinaniniwalaan. May credible. O pag nagiging credible, kahit nakasinungalingan. Kaya yung kanyang propaganda minister, si Joseph Goebbels, yun ang ginamit na pattern. No? Paulit-ulit, yung kasinungalingan, pinaulit-ulit, paulit-ulit, nagiging totoo sa pandinig ng audience. Parang fake it until you make it. Fake it until you make it. Ayun, nasa right. Yun. Pikayin mo ng pakayin, sinungalingan mo na sila. Pero grabe ngayon social media. Parang it's really hard to define what is really truth. And ano yung fake. Mas marami pa yung fake. Tapos dahil sa sobrang daming fake, natatabunan na yung totoo. Yeah, that's right. Which is, I would say, nakakatakot. Kasi during the time, nakakatakot. Or alarming in the sense of, kung titignan mo yung social media, puro kasi nungalingan na. Ngayon, Hindi mo nga ma-regulate na eh. Kasi, sabi nga, may pag-aaral sila Brookings and 4 sila na researchers. Ang pag-aaral nila ay yung government mismo ay hindi na kayang habulin yung
yung speed ng technology ngayon. Pati nga yung education, nasama na ron na hindi, yung grabe yung development ng technology na yan. Yeah. Na hindi na ma-regulate eh. Kaya yun ang danger nga sa Tapos misinformation. ngayon ang pinag-aaralan sa eskwelahan, MS Word pa rin ata o PowerPoint. ng mga bata pagdating sa computer subject, ano tong taskbar, ano yung scroll. Ano yung Windows, ano. Pero balik po tayo. Titingnan mo, ano ba yung... Kasi during Duterte, isa sa para sa akin I'm not pro or against. During his campaign, ang galing, parang hindi pa ready ang media doon sa, hindi naging ready doon sa social SOCMED. Na kaya ang galing niya paikutin. Pag nagbibigay siya ng term, lahat ng mainstream media parang alam mo yun, natataranta sila. Alam mo. Naalala mo, nagbigay siya ng list. May listahan ako. Tapos magbibigay siya ng statement na provocative. Tapos, yung, let's say, allegedly, meron siyang troll farm. Pag pinost niya yung social media, yung mga tao, yung sharing, iba-iba, tapos parang ang daming comments kagad. So yung mainstream media, kaya siguro nagalit na galit sa mga Duterte during that time. Well, let's say galit na galit. Pero palagay ko sa nakikita ko, parang narattle sila doon na hindi nila alam gagawin dahil nauunahan na sila ng social media trolls. Kuhang-kuha mo yung observation na yan. Yeah. Dahil nasanay kasi nung panahon ng Cory administration, ang namumuno nun, yan yung mainstream media. Mainstream eh. Silang pinakikinggan. Yeah. Tapos pinasara pa yung his. Oo, talagang sila hari, no? Sila hari. Oo. Ngayon, nung pagdating ng 2016, nag-umpisa kasing yung troll-troll na yan. Panahon nga ni Benigno Noynoy Aquino, president, no? Doon nag-umpisa. Kaya 2010, pagpasok ng 2016, siyempre ikaw na mainstream media, dyaryo ka, kolumnista ka, kala mo ikaw pinakikinggan ng tao. Hindi, yung mayayaman na lang pala nakikinig sa kanila eh. Pero yung masa, ando na sa social media. Sa SOCMED na. Oo. Lahat nandun na. Nakatutok na sa cellphone kasi lahat. Yeah, lahat may access sa phone. Oo. Well, in fact, kung titingnan mo based on statistics, after Duterte, ngayon, last election, 60% ng tao sa Pilipinas, mas nagre-rely nila sa SOCMED compare sa mainstream. Wow. Malaki yan, 60%. No? Wow. So, pag pala ikaw tatakbo na kung anumang elective position, social media ang laking bagay na. 60%. Alam mo, laki ng budget na ngayon. Maganda ang trabaho ngayon. Kasi, That's why siguro nire-regulate na ni Comelec ang paggamit ng social media. pero alam mo, manipis may pa resolution rin. yan, Para sa akin, ang nipis nung regulations nila in posting social media saka sa AI, parang hindi pa kami nabakal na parang guidelines lang. Guidelines. Wala. Tama, guidelines lang. Di ba? Kung may guidelines na pwedeng... Ano pa yung shift? Bakit kaya shift na isipin natin? Bakit yung tao, available naman ng TV, di ba? Nandiyan pa ang radyo. Hindi natin pwede sabihin accessible lang ang social media. Bakit yung tao sa social media kumukuha ng balita? Anong sila mas question? naniniwala? Bakit mas naniniwala sila? Isa po sa mga naisip ko is yung theory na kaya nilang i-fact check. Kasi pag TV, nag-broadcast sila, hindi mo naman ma-fact check na hindi ka makapag-interact, kumbaga. Hindi ka maka-comment. Yeah, hindi ka maka-comment doon, di ba? Whereas, pag nasa social media ka, may feedback, may instant feedback. Pwede kang mag-engage. Pwede kang mag-engage. Yan, tama po yan. May engagement. So, I think yun yung parang biggest factor bakit ang mga tao sa social media pumupunta. Instead, manood lang ng TV, one-way communication, di ba? Doon may engagement. Tama ka dyan. At saka napansin ko ngayon sa mainstream media pagbalita, parang, let's say 60%, pero mas mataas na yung percentage. Nagka-cloud chasing na lang sila. Ang binabalita lang nila, kung ano yung nagva-viral. Viral na lang. Sumusunod na lang sila. Ina-echo na lang nila yung nagva-viral. Ina-echo na lang nila na parang, nag-viral ka, na-news ka na. Kasi nga, parang all the people na may hawak na camera at may internet connectivity,
pwede na silang maging News Cooper nga ang tawag nila, di ba? Pwede na silang magbalita. Mapamuna mo sila na yung nandun na During that time na wala pang social media, kailangan pang puntahan ng media para ma-coverage. Yeah. Ngayon, may sunog dito, nag-aaway sila. Video lang. Kaya manood ka ng news ngayon, halos lahat ng news media na mainstream media ng panggabi, yung mga Review na lang kung anong Review nag-viral. na lang. Meron dito nag-viral, nag-post dahil sa ganito. Tapos ngayon, hulihin ni DOTR. Di ba? Parang may nag-post ng overspeeding, hinuli ni DOTR, ni MMDA. Pinatawag ni LTO. Based doon sa videos, Nung nag-viral. nag-viral sa social media. Totoo. Pero may real time na nangyayari, di ba? Pagka tas ang response mabilis. Hindi ka na naghihintay ng kinabukasan pa malalaman yung balita. Yung parang, Di ba? Even sa Zaryo, yesterday's news. Yeah, Ang Zaryo naman, yesterday's news lagi. Kaya nga yung mainstream media, sa totoo lang, parang sumunod na sa social media. Like what? Example, yung GMA, di ba sabi mo kanina may sunog. Yung reporter ng GMA pupunta pa lang doon. Bago Samantalang, yung may hawak ng cellphone, nagre-report na. Naglalag. Actually, sumami nga yung vlogger ngayon Ang ginawa ngayon nung GMA, gumawa sila nung tinatawag na News Cooper. News Cooper. Tama. News Cooper. Yeah. So, makikita na, sige, care of na GMA, yung si GMA na ngayon, based doon sa nakuha nung Si cellphone. GMA na yung yun, kumita. sir. Yan, katulad nung dati, nung hindi mapag-usapan yung sunog, di ba? Ngayon, dati pag may sunog, hihintay mo yung alarma sa radyo. So, o kaya may tatawag sa stasyon, o may pupunta sa stasyon. Ngayon, magbukas ka na ng Facebook, maa-assess mo na, Ano yung istasyon? Istasyon ng mga volunteers. Fire station. Yeah. Kunwari, nasa fire station ka, doon mo lang malalaman pag may tatawag yung residente, may sunog dito, doon mo lang malalaman. Yeah. Doon lang malalaman ng bombero na may sunog. Hindi ngayon, katulad may anumang insidente, may sunog man, may makita ka nagla-live, may hostage taking, makikita mag-live, naaalarma na yung mga agencies na concerned. Tapos na-assess na nila. Yun naman ang based doon sa live videos na pinaparating ng mga ibang mga tao sa social media. Kaya lang, Dati wala. Kaya sa akin may advantage ngayon kasi bago ka pa lang pumunta doon, ma-assess mo na. So may assessment ka na. Hindi pagdating mo pa lang ng fire scene o ng kung anong crime incident yan o hostage incident, at least alam mo na kahit paano na-assess mo na. Hindi pagdating mo pa lang tsaka ka pala mag-assess. So yung time mo na pwedeng i-assess, mas doon ka na doon sa operation agad. Problema nga dyan, nung wala pang SOCMED, pag may sunog, yung mga tao nagtutulong-tulong. Diba? Bayanihan, pasahan ng bakit. Lahat siya, pipila na. Pasa. Diba? Tapos yung mga taong nakikichismis lang na natutulak, hindi sila pwede sa fire scene. Ngayon, sabay na lang naka-cellphone. Wala sila naka-live mo. Tapos magkakaasan ng bombero. Tapos magagalit pa. Tatagal ng mga bomberong to. Nagra-run pa. Kaya dito na po tayo live na. Nagra-run pa sila eh. Kaya natawa ko naman sa may nagla-live. Ba't hindi ka kaya tumawag doon sa bombero? Ay, oo nga pala. Call ba fire station? Naka-live ako eh. Alam mo yung balik ka natin si 2016, yung Duterte campaign noon. Yung mga mainstream media na yan, Diario, TV, etc. Parang meron silang affinity sa mga Aquino noon. So parang mga yellow sila. Karamihan yellow. Ang mga news. Yung mainstream media. Marami sa kanila, kasi naano sila ng Aquino administration noon eh. Sila yung namayani noon eh. So ngayon, nung pagpasok nung Duterte, sa totoo lang, ayaw talaga ng kay Duterte sa umpisa pa lang. Ayaw. Kasi nga, probinsyano, ganyan. Tapos, ang nangyari, yung mainstream media, naunahan nung mga trolls, yung mga social media. Ngayon, ang ginawa, makikita mo nun yung minumura. First time na isang presidential candidate or local, yung tumatakbong national candidate, pag nasa entablado sa stage, nagmumura.
Tumatrash talk. Oo, nagtatrash talk. Trash talk. Mumura. Pero- Minura si... Binahal siya ng tao dahil dun eh. Ay, yun nga. Kasi parang genuine eh. Yes. Ang problema doon, minura niya si Pope. Si Pope. Kaya nagalit siya mga Si simbahan sa President Obama. Marami siyang pinagmumura na kakaiba, hindi nga statesman ang dating, kaya yung mainstream media, pinoportray ngayon siya na uncouth ito, hindi Kaya nagalit. statesman, hindi ano. Lalong nagsasalita yung mainstream media, lalong minamahal naman ng tao yung Duterte. Ganon yung nangyari noon. Dahil yung social media, full support naman ng masa. Yes. So kitang-kita mo yung laro ng media nung Oo parang. nga po. Pero makikita mo, there's this danger of too much democracy. Nandun po yun eh. Parang social media is a platform where you had all the freedom, hindi ka nakikita. Diba? Type ka doon, parang ikaw lang nandyan. Yung the person is typing, hindi kita. So, yung too much democracy. So accountability. Walang nang accountability. Ngayon, especially last election, kung titignan mo naman, di ba? Parang, kahit nga, even AI, magugulat ka, pati mga senador na pepeke ng AI. Oo. Kaya kay Senator Bato de la Rosa, no? Pero pag titignan mo, maganda naman yung content nun. Kahit sabihin mong, yes, may reality, may kurot. Kaya lang, AI pa rin yung sinare mo. Dun sa nabasa, the fact that AI yung sinare mo, tapos naniwala ka. Kaya lang, ano yung regulating body natin na this too much democracy that is, kasi wala namang age limit kung pwede sinong humawak ng Facebook. Yung mga bata, alam mo yung too much information that yung bata ba kaya mag-filter kung anong fake news, hindi. Diba? Kaya titignan mo, 60% nga last election, ang people relies on social media. Ngayon, anong ginagawa ng gobyerno natin to just prevent or to regulate such yung fake news, political disinformation? Kasi next election, baka mas malalim na ang maging labanan yan pagdating sa Hindi malayo mangyari yun. election, pare, di ba? Kasi proven and tested nila itong nakaraang eleksyon eh. Oh, yung deep fake. Deepfakes. Yung mukha lang ng isang tao, di ba? Ang daming lawa. Pwede ka nang gumawa ng entrapment eh. Butang ka ng kunyaring drugs sa ganyan eh. Yeah. Meron nga sinasabi na may mga tao talagang, yun ang mahirap, Dad, Tito Rom. May mga taong kasi sabihin mo, hindi AI yan. May mga taong hindi naniniwala na AI. Naniniwala sila. Totoo yun. Lalo na yung mga troll. Lalo na yung pagkaano, hindi. Ito na lang, yung the pulburon issue with President BBM. Sa akin, ako, personally, tingin ko, parang AI generated. Yung parang on my own opinion. Diba? Pero may mga taong, hindi. Totoo yan. Totoo yan. Siya yan. Mismo Social talaga. media, parang nga if you don't scroll, if you don't type amen, yung pictures, daming Pero ang mag-amen. hirap na masabi. Kung katulad nito, sinabi ko, nagawa ko statement na ako ay tingin ko, on my opinion, that's hindi totoong, hindi ano yun, deepfake yung kay President BBM. Malaka BBM na ako. Doesn't mean naman na ganun. So pagka sinabi ko, hindi totoo yan, DDS na ako agad. Di ba parang ang hirap mag-ano ngayon sa mga kaya tao. mapansin mo during Lenny and BBM campaign, di ba? Di ba parang, Ano sila, yung mga less educated people, they easily believe on propaganda. Na, Diba, automatic- di ba? automatic Kaya nagalit sa mga, mga... hindi naman ganun. Sa akin Medyo parang, highly educated, mga bobo kayo. Naniniwala kayo sa ganyan. Pag bobo, DDS. Di ba? Ewan ko, di ba? Nakakainis. Alam mo yung mga political operators. Ang target talagang audience niyan. Halimbawa, sinabi mo deepfake nga yung kay BBM, no? Yung pulburon na something, no? Ang maniniwala doon yung mga anti-BBM. At ang hindi maniniwala doon ay yung mga pro-BBM. Pero yung message kasi na yun, ay hindi para doon sa dalawang grupo na yun. Para sa neutral. Yung sa neutral, yung undecided, yun ang talagang ima-manipulate mo yung kanyang belief.
Yeah. Hindi dun sa ano eh. Para sa Parang- mga undecided. Parang Undecided. parang sa kampanya pala, Dad. Wag ka na mga kampanya dyan, sa boto mo na yan. Akin na yan. Akin na yan eh. Oo. So, yun, may strategy kasi yan eh. Hindi naman lahat target nun eh. Hindi target yung pro-BBM, hindi target yung anti-BBM. Ang target nun yung Neutral yung side, neutral. Kaya ang labanan, kung sino mas malaki. Kaya sabi nila Lenny, di ba, malaki ang malakas sa makinarya ng kalaban ko. Oo. Sa totoo lang, yung panahon ni Mas Lenny, maraming troll, mas mananalo. gumamit din si base sa mga reports noon. May mga ano rin, anong tawag doon, trolls ba tawag doon? Opo. Na pro Lenny. Pero mas malakas din talaga yung mga pro BBM na kumbaga pang social media. Yes. Mas malakas. Pero for the layman terms, kasi troll kasi ginagamit doon sa mga Loyal supporters. loyal supporters. Pero it's a thing now, yung content strategist. Malaki ba dyan? Pare, 300 to 500K a month. No? Ganun? Tapos yung mga taga-like, may bayad din. Siguro around 100 to... Yun yung troll farms na tinatawag na. Hindi pa yun. Ayaw Pare. pa yun. Yung troll farm. Ang troll farm is that mga fake accounts, isa lang ang nag-handle. Okay. May boss. Hindi, meron po siyang parang, kaya nga po armies eh. Diba ako sa computer ko. Meron akong let's say 1,000 accounts na naka-input sa isang makinarya. Pag sinabi kong comment, I love you DDS, I love you, lahat yan, magko-comment, I love you. Positive. Iba-ibang pangalan. Pero kung titignan mo yung origin, walang may-ari. Isang IP address lang. Isang IP address lang. Tama ka. Isang IP address lang. Isang laptop lang ang gamit noon. Karaniwan. Posible. Kaya kasi sinasabi nila makinarya. And the budget to operate such machinery is around 10 to 20 million. Depende sa scope of work. Alam mo naman mga IT ngayon. IT guy. Ganun sila. Lahat naman kasi parang kaya hinigpitan ng Facebook ang pag-create ng new accounts eh. Oo. Pansinin mo ngayon, gumawa ka ng new account na ang tagal ng verification bago ka maging Kasi nga naabuso. Maraming iba, may binibili nila sa mga probinsya. Wala silang pakialam sa social media. Alam si Manong Ermitanyo de la Cruz ng Sorsogon, magsasaka, walang gagamitin yung ID, bibilin, babayaran 60 pesos, 100 pesos. Ano ba naman sa akin, hindi naman ako ng social media. Yeah. So itong mga operatives of gumagawa ng ganyan, bibili sila ng mga account. So iba na labanan niya yun. Tapos ang budget, sobrang laki. Kaya nga, the more na mas malaki yung budget mo sa social media, the more na mas mataas yung chance mong manalo. Tignan mo itong nakaraang eleksyon. So di ba pero Dad, meron tayong di ba sa COMELEC, isang tao may pagka-national election, dapat meron ka lang certain amount na pwedeng gastusin. Merong may limit, Dideclare mo ba na, bumili po ako ng Kaya lang. Kasi para kasing organic yun eh. Di ba, machinery, lalabas mo ba, meron akong troll farm na taga-show. So Dad, It's not campaign ad eh. Hindi yung campaigning kasi pare. Parang Dad, walang kayong before na parang, this is paid by the kings of ganito. So, ibig sabihin, hindi counted sa kanya yun. Dahil donation yun ng sarili ko ng kamag-anak ng politiko. Kaya yun ang mag-a-appear sa SOSE, yung Statement of Campaign Expenditures na required ng COMELEC na after the election, may certain period of time to submit yung lahat, yung natalo at saka yung nanalo. To submit. Kaya lang, yun nga, hindi naman kasama sa expenditures yung sino yung nagla-like, sino yung nagko-comment. Ang binabantay lang na expenditures ng COMELEC. yung resibo ng TV. Yung Resibo ng TV, ano pa ba, yung mga flyering, tarpaulin. Kunwari si Tito Rom, tumakbong congressman. So, kunwari lang, tumakbo siyang congressman. Diba? Hindi siya gumastos. Ako gumastos para sa social media fund. Malay ba naman niya? Hindi nagagastos yan. Kasi yung dami ng followers yan eh. Dami ng followers yan eh.
Pero alam mo, sabi nung study ng Oxford University, yung during the Duterte campaign, no? At inamin mismo ni mismong former President Duterte na sabi niya, talaga yung online, ang tawag nga online defenders, talagang in-employ niya. Pero lately, dininay niya yung mga troll armies. So, gano'n naman si Kasi gano'n si Duterte. Pero titignan mo, kuha ka ng influencer, bibigyan mo ng propaganda, ang daming follower niyan. Siyempre, susunod. Ngayon naman, ang ginagawa, mayroong strategy din, yung mga lumang Facebook page na may mataas na likes or followers, binibili nila. Tapos papalitan lang ng pangalan. Okay. Meron akong mga nilike na page na pag tinignan ko ngayon, hindi ko naman Hindi na, pero political Sabi na. ko, bakit Bakit ganun? dati Hindi ko to? naman nilike to. Ba't meron ako nakalike dito? Dati parang dati Natinya Bleach and Bridge na. Natinya Essential Skill Page 2. Ngayon na? Pro BBM campaign na. Or let's say, bumili sa BBM. Pero ganun na political, nagiging political na. Imagine mo sa isang municipality, si Mayor tumakbo. Doon sa mga posting niya, libo-libo yung nagla-likes, libo-libo yung mga nagsishare. Pag tingin mo, hindi naman taga doon. Tapos titignan mo yung mga talagang galit na keyboard warrior, talagang nagsishare ng harmful comments. Pag binacktrack mo yung user nun, fake din. Parang 90 days ago, 30 days ago. Dati, ngayon bawal lang, hindi ka na makaka 90 days ago. Parang binili lang sa isa, tapos yung origin ng na, hindi kilala. Parang fake din. So, alarming kasi anong ginagawa ng gobyerno natin para pigilan tong gantong basurang propaganda. Yeah. O talagang ang demokrasya sa atin na abuso na talaga. Abuso, too much democracy. Lahat may platform na So, Nahuhuli na tayo Nahuhuli ng gobyerno natin kung paano gagawa ng batas. Ang batas natin yung lang cyber libel Opo, cyber libel law. Pero huli na nga kasi iba yung development ng ngayon ng AI and mga deepfakes na gano'n. Lalo ngayon with AI. Pag-usapan natin yun sa mga susunod. AI. yeah. Pero ginamit na ang AI for black propaganda. sobra pare. Si Senator nga naniwala dun sa ini-interview ng estudyante. May picture nga si Presidente ngayon na kumakalat. Nasa hospital bed, payat-payat niya, naka-wheelchair, sobrang payat-payat ako sa inyo. Nakita ko nga yun. Kasi isip ko, totoo ba to? Si former President Duterte. Former President. May lumabas na na parang payat na So payat. kung ikaw ay avid supporter ni former President Duterte, talagang maantig ang puso mo dun sa makita mo yung matanda ganun. Tingnan nyo. Grabe, no? Di ba? Original lang. Titignan mo sa kahit anong sumuy. Hindi na siya Photoshop. AI generated na siya. Hindi na Dati kasi kung Photoshop, medyo hindi mo pa Yan, no? Ang payat na yung Presidente, kawawa naman si Presidente. Bring him home. Bring him home. Diba? Bring him home. Siyempre, mawa talaga. So, yung mga ganyang optics, ang tanong mo, sinong makikinabang? Sinong makikinabang? Yeah. Sinong may motivation pagka may lumabas na ganyan? Kaya hindi natin titingnan per se na yung picture na yan per se, no? Ang ang payat-payat na. Titingnan mo paano ginawa, sino gumawa. Dati po, Daddy Boy, ito si Architect. Tingnan mo, reviewin mo nga. Graphic artist si Architect Paul Medyo alam niya mang Photoshop ng tao Ang hirap na, di ba? Parang wala nang trace ng Photoshop. Parang totoo. Oo. Mahirap siyang... Para siyang totoo.
Parang totoo talaga. Parang 99% legit na. So, ang titingnan mo na lang, yung Tama pagka pro Duterte, meron opinion dyan. Pag anti-Duterte, may opinion din yan. Ang target ngayon, yung nasa gitna na naman. Undecided. Yung pa undecided. Oo. Hindi naman pro Duterte, hindi naman anti-Duterte. Yun ang tatargetin ng message na. May messaging siya eh. So it means ay parang ganitong propaganda preparation for next election pa din. Yes, lahat yan. Kasi yung mga ganitong propaganda hindi naman tatalab to sa ICC. Di ba? Alam mo sila Makawa yung ICC. Maawa sila sa mga alam ng ICC naman kung ano yung totoo. Alam naman nila kung ano yung totoong nangyayari dun sa kulungan naman nila. Secretary Medel laging ganito. Yun talaga fake news. Ang tagal. Oo. So, ang mo dyan yung motivation. Sino anong motivation, sinong makikinabang. Yes. Yun ang So parang napansin ko, kakatapos pa lang ng election, you're preparing for the next election na agad. Ganun talaga. Kaya parang tingin ko, conditioning na nangyayari. papunta dun yung mga ganyan eh. Kasama rin yung disinformation, naalala mo. Yan, disinformation. I will not say this is disinformation. Si Presidente, yung mga Marcos, during parang 10 years ago, nilatag na nila yung the golden era. Diba? Parang ang daming lumabas ng mga footage kung gaano kagaling yung matandang Marcos, anong itsura ng mayaman dapat tayo. We are the number one in Asia. For 10 years, binugbog nila ng information ang social media and everything. Ngayon, nag-harvest sila. Yeah. Actually, sa mga probinsya, kasi yung activism nung panahon, yung gulo nung panahon. Opo, dati meron pa nga, 70s. di ba? Parang this gold will bring the Philippines out of debt. Lahat bibigyan ng pangkabuhayan. Sa probinsya, pagka pumunta ka ron, maraming mga matatanda ron nagsasabi na nung panahon ni Marcos mas maganda. Mas tahimik, mas mura ang pagkain. So, That was ilang years ago naman na talagang mas mura pagkain compare ngayon. Kahit sino naging presidente dahil sa inflation, tataas naman talaga. So, ang sa kanila, yung martial law daw, maganda. Maganda. Kapag pumunta ka sa probinsya na yung matatanda na tatanungin mo. Pero part ng propaganda yun eh. Kasi siyempre, bubuhayin mo uli yung The golden yung era. name mo. Marcos yan eh. Kasi may gusto mong malagay uli sa power. So gagawa ka talaga ng narratives. No? Gaya niyan, yung martial law was the golden era ng Philippine history. Yeah. Yung narrative na hindi naman sobrang layo sa katotohanan talaga. Di ba po? Actually, may katotohanan naman pare. Kaya lang, it's more on, tama yung sinasabi mo, kahit hindi malayo, it's the narrative of how you present it to people. Malapit sa realidad. Malapit sa mukhang magandang next Kasi topic yung dun martial na golden era. Mula nung sa susunod. mula yung social media na ginamit nga ng mga Marcos is nung mag-uumpisa pa lang. Eh siyempre, ipapakita mo yung kagandahan ng ginawa nung tatay nila, no? Yung mga bridges na napakagaganda, yung San Juanico, yung mga karsada na halos hindi nasisira. From Manila to Ilocos, from Manila to Cagayan, halos yung karsada dyan, original pa eh. Opo. Yung dito nga lang medyo sira-sira sa papuntang Bicol eh. Sinadya daw tayo. Sinadya. Di ba? Kasi lagi nababagyo din sa Bicol. So, makita mo yung mga Political pa rin matigas. yung mga school buildings, yung mga ganon. So, pinakikita doon na ang daming ginawa yung matandang Marcos versus naman doon sa effects ng martial law. Daddy Bo, there's always two sides of the coin. Yeah, that's right. So, kaya lang, mas napaparami lang yung... Pero, balik tayo sa information. This is not disinformation. Kaya lang, yun lang yung mga pinakita nila. I mean, this kind of... Balik po tayo sa topic natin ng political disinformation ng social media. May question pala, Tito Rom, bago ka dumiretso. What if, nung panahon ni Senior President
Ferdinand Marcos, may soft media na. Tatagal ba siya ng 20 years? Yun, long. Or mas tatagal pa siya ng more than 20 years na Gagana kaya ang Marcelo. Gagana kaya ang Marcelo? O magpi-people power kaya, di ba? Kasi sabi nila, yung pumunta daw dito ng people power, ewan ko lang, kapapanganak ko pa lang noon, 86. Diba? Parang ano pa daw, yung mga nasa norte at saka mga pababa pa lang ng to prevent people. Yung mga nandito lang daw sa NCR yung nakigulo ng people power. Kasi yung buhay na ako noon. Opo. pero tama, mga walang magiging people power. Kasi Witness ako noon. Yung mga papuntang galing norte, nakaano na yan. Hindi pwedeng... may barricade. May barricade na dyan. May mga checkpoints na yan. What? Yung galing din Bicol, Visayas, may barricade na rin. Hindi ka na pwedeng pumunta rin. Tanda ko yun kasi I was with my lolo. Papunta kami sa anak niya sa Bulacan. Hindi na kami pinadaan ng expressway. Lahat ng toll gates nakasara na. Magkakaroon tayo ng episode patungkol sa Marcelo. Balik namin. Sabi ko, bakit tayo bumalik? Ano daw parang may something na Kudat source credit of the 86 yata. Para isa tama yun. May Tapos nag-barricade sarado na. Hindi na kami nakatuloy. Bumalik kami ng Manila. Ang isa naman sa kwento lang mga tiyan. Marcelo episode bigla. Mag-share ko lang. Maganda kasi yung isa yung mga yung tito ko kasi sundalo ni Marcos yan nung panahon dyan sa Malacanang. During the time daw na Marcelo, nag-deploy na sila. Lahat papunta silang NLEX. Ang daming 6-by, pare. Mga sundalo talagang harangin nila yung mga papasok. Nung nalaman nila na naaos na si Marcos, unti-unti na nagtalunan dun sa 6-by. Yung batalyon nila. Papasok pala ng Pampanga, wala lang laman. Nagtago na, pero totoo yun. Nagtago na. Next episode na tayo. Kasi balik tayo. Political information. Yan. Alam mo yung... kasi mainstream media pa ang nagdi-disinformation noon. Okay. Tumatakbo si BBM noong 1995. Tumatakbo siyang senator. Yung ABS-CBN noon, talagang isa sa mga ng anti-Marcos forces, Yung ABS-CBN lagi yan nagpapalabas nung Marcelo, may film clips yan Ewan ko kung nakita niyo Nabutan ko pa po ata. nakita niyo siguro 'yon. Yung pelikula na short pelikula na pinapakita yung mga inaresto, yung mga nagbabatuhan ng Molotov, People yung mga power po, no? People power sa na Menjola. clips, Marcelo, may mga pinatay, may binaril na PC pa noon, yung police, yung ganon. So, talagang disinformation against the Marcoses. It was a film clips. Pinapalabas yun pagka-campaign. Pag may Marcos na tumatakbo sa national. So, mapakita yung film clip na yon. The same. Pati nung pinakita nung 2020, nung tumakbo siyang senador. Nung senador, VP. nung 95. Apo. Tsaka nung VP yata. Kasi may ABS-CBN pa noon So, yung mainstream pang gumagawa noon. Wala pang ngayon, social troll media. arms na. Ngayon, ang what if ni Nicky, what if nung Marcelo, may social media. Wala. Di tatagos yan. Di ba? Kasi, ano kayang mangyayari? Kasi sa tingin ko, the senior president, Ferdinand Marcos, is a strategist Baka he can work for his advantage yung social media. Tsaka yung propaganda niya. Diba? Baka mas tagal kasi pa niya yung reign talo niya. sila nun. Wala silang platform to show yung anong ginagawa. Kaya kasi opposing na sa kanilang mainstream media nun Kaya nga nila pinasara ang ABS nun before, di ba? Dati, di ba? Pinasara ba? Meron sila hawak yung RPN 9. Kaya lang yung RPN, ata IBC, RPN yung nasa... Ang government owned, di ba? IBC. IBC 13. Hindi pala pinasara. Tinake over nila ang ABS. Tinake over nila. Tinake over ng Cory. Ng Cory. Yung ABS-CBN kasi, yun nandun yung Channel 4. Ayun yung Channel 4 nga. Channel 4 yung ina nila. Yung Channel 4, yung government yun.
Tinake over. Kaya tingnan mo, wala silang kakampi to spread news about themselves. Kaya natalo sila. Tsaka uso dati yung mga news blackout eh. Ngayon paano ka mag-news blackout? Yun lang ang weapon niya eh. Yun lang ang weapon niya pare to prevent Yun lang ang weapon ni Marcos nun. Tama ka. Kung may social media na nun, mas lalo pang matatalo yung mga Marcoses. Kasi nga, dahil may lalabas at lalabas na kasi lalabas at yung lalabas. news blackout Pero nga ng Marcos. Iba yung nangyari ngayon. Mas nanalo sila eh. Oo, nanalo. Mas nanalo si Junior eh. Ay, ginamit naman talaga ni kasi doon siya BBM nag-TikTok eh. social media. Yeah. Kasi nung 2010 lumabas yung mga Facebook, TikTok eh. Opo. 2010 panahon Yung nila, the golden era. Well, tignan nyo po, balik na tayo sa disinformation on, not just political parang social media disinformation. I think this is a matter of national security. Yeah. Di ba? Importante yun. Kasi spreading fake news, spreading lies about, wala na kasing limit Kahit mga presidente, ginagawa na ng deepfake, senador. Kahit pwede kang gumawa ng isang scene na pwedeng maging downfall ng economic sabotage. Diba? This is a national issue. National security issue. We don't kung di natin mariregulate na maayos to, in the near future, wala pang AI pinag-usapan natin just social media, baka mag-crumble lang economic ang bansa natin just because of social media. So, sobrang laking impact na ito Kaya isa sa tingin nyo, how do we regulate this? Sa akin, in legislative, magbigay tayo ng solid na parusa. Kasi parang ang guidelines lang bigyan mo ng yan. Imagine nga po kung tricycle driver ka, kailangan mo mag-secure ng permit para magpasada. Diba? Itong social media, wala. You're spreading information. Ang mga media, kaya siguro nahirapan ng mainstream media kasi kailangan nilang dumaan sa congressional hearing ng congressional permit for them to operate as media. Ito, social media. Andun na nga SOCMED. Andun na yung term na media. I think we have to regulate na mas malakas na batas that yung may sapak na penalize o makulong ka man lang, mag-share ka na information. Maraming magre-react na vloggers. Doon na tayo. Kaya nga sila pinapatawag sa Congress kasi sinasabi nila, this is my opinion, this is my freedom of speech. Tayo nga may freedom of speech din. Kaya lang, spreading news dapat merong there's accountability. May Tito Rom, may sa House of Representatives, merong 3 meron na po na pending bill. Si pinail ni Congressman Tan, Congressman Anjo Ataide, and Robert Arjo Ataide, Robert Ace Barbers. Nakapending. Ngayon, lately sa Senate, ang nag-file naman yung magkapatid na Pia Cayetano and Alan Peter. Sa Congress ata, parang just to stop yung mga vloggers and hindi should... Political move pa rin. Hindi pa... Stop the vloggers. Abangan ko yung comment section. Parang naman yung pilasa nilang batas para pigilan yung tumitira sa kanila. Joke lang. Lang naman yun. Feeling ko lang. Hindi, naman yun. Hindi naman pwede yung ang isang batas nakatutok ka lang sa isang grupo. Hindi pwede yun. Ang tawag doon equal protection of the law. Lahat. Hindi natin weaponize. Hindi pwedeng ma-weaponize. Paano ang weaponizers na? Kasi yung iba, sinasabi nila, this is my opinion. Pero pag sinasabi nila yung opinion nila, sinasabi nila as fact. Parang hirap naman kasi na mamaya yung opinion mo para sa'yo, it's a fact. Hindi naman pala totoo. So, saan tayo lulugar sana mamadali na ngayong 20th Congress. I think isa sa mga kaibigan natin, Governor Robert Nazal is opposing this kind of yung kaibigan natin yun. Okay. Hindi pinupush nila Anti-padrino.
Sana nga naman. Sana ngayon at least sana ngayon 20th Congress magkaroon ng linaw on how we will. Kasi parang ang nipis pa sa Senate They're trying to regulate lang AI deepfakes. Yeah. Well, not generally. Generalize mo na. Social media with AI and everything in social media na. Kasi hindi lang naman AI deepfake ang nakakaano. It's the social media itself. Ang maganda rito, we collaborate with this social media platform on safety. Kasi may open naman, I think, ang Facebook and Twitter, Instagram, TikTok. I think they're open in regulating. Diba? That's why nga meron silang mga guidelines. Mas mahigpit nga yung nagiging guidelines sila Kaya lang kasi hindi talaga, hindi pwedeng guidelines lang sila ng guidelines within the platform. Kung walang batas sa atin na matatakot ka mag-post na mag-spread news kasi walang fine. Cyber libel lang ang nagiging labanan Diba? Pagdating sa SOCMED, parang cyber libel lang. Ano pa? Yung yun lang talaga. Tsaka yung natin, yung revised sa penal code. Hanggang dun lang. Kumbaga parang isisiksik na lang nila. Papasok na lang nila. Pwede na to rito. Parang sinuswak lang. So, Basta child abuse daw. Din na natin ipasok. Yes, I hope this 20th Congress magkaroon silang resolution how we are going. May mga bansa na gaya ng China na talagang yung source ng bawal yan dito. Kaya lang, binipigilan nila yung mga sites. Bawal nga Facebook doon Ito lang Weibo ang pwede sa inyo. Kasi komunista kasi sila. Pwede nilang gawin. Bawal Sa atin Facebook hindi. doon pare. Dito bawal nga TikTok doon. Walang, talaga, di ba China? Hindi, nagpunta kami ng Hong Kong, walang TikTok. Walang TikTok. Wala rin Facebook. Ano lang doon yung WeChat. So parang, sa atin, gawin mo yun. Ay, baka yung mga yan, punta sa EDSA yung mga yan. Yun ang bagong revolution ngayon. bagong revolution Wala magtinanggal mo yan. Ikaw mo na matatanggal sa pwesto pag yan ang tinanggal mo. Pare, I tried to fast sa social media kasi it's very harmful sa pag-iisip mo Parang once in a while, nagpa-fast ako sa social media 3 days. So, para at least ma-declutter lang yung mind ko. Last week, I did a fast. Parang 3 days, hindi ako nag-social media kasi yung pinuntahan ko wala signal. Pero, I mean, once in a while, you have to declutter. Yung kasi puro basura. Yung makikita mo. Well, yun, balik po tayo. We have to regulate. Mas malakas na penalize on sharing Batas talaga. And maggawa tayo ng isang third party that fact-checking. Meron na di ba? Meron. Kaya lang. Sila, parang... ang problema sa fact-checkers natin, ang fact-checkers natin, Vera Files. Check.ph. Tapos Rappler, nag-fact-check din yata ang Rappler. Ang problema ngayon, may mga biases din naman. Political biases. Hindi nga ba fact-checking. Hindi pwede. Dapat political biases. Kung parang third-party fact-checker, talaga neutral. Neutral tayo dito, di ba? Hindi kasi ang problema... Pero wala tayong kakampi dito Yung nasabi yung Vera Files tsaka yung check parang incline ng US yan Incline sa US. So that pag ikaw ay kandidato na halimbawa anti-US ka, more or less, parang ganyan. Lagi kang ipa-fact-check. Nasa crosshair ka. Parang CIA pala. Parang lahat na sinabi mo, fake news yan. Ganun mangyayari doon. Kaya galing sa US yung mga fact-checker. Kaya yung sinasabi mo na. Parang gina-gaslight ka lang. Oo. Safe kami. Parang nakakaduda maniwala na. Parang yung sinasabi mo, parang untenable talaga yung sana may third party na magpa-fact check. Ang hirap na. Ang hirap kasi may biases Pero tsaka pero sana meron. Ito sa mga business kung gusto nyo, fact checker. Magandang business yan. Kung may postong batas ng dapat. Kung siguro ang mga fact checkers natin parang mga
Yung mga walang political biases. AI, like AI. Talaga AI. Ayan na. Masama tayo. Walang political bias. Yan. AI. Kaya lang, depende sa server ng AI. Depende sino nag-develop. Kasi hindi mo pa rin hirap masabi, no? Ang hirap Pero medyo tayo, neutral tayo, guys. Ang problema naman din kasi, may nag-fact check. Pag hindi pabor dun sa'yo yung fact check niya, hindi ka rin mga sasang-ayon eh. Kaya nga. Di ba? Parang, That's right. sa akin yung mga taong nakikinig, di ba pagka hindi tugma sa tenga nila, kahit totoo, hindi ko papaniwalaan. Wala na sila saan. Yun ang hirap eh. Parang, Di ba? Dito, parang tayo dito, neutral dapat naman neutral tayo. tayo. Tapos, pero pagbasa ka ng comment section, madaming kumalala. Kaya nakatutuwa kami sa mga comment. Maraming Salamat pala sa engagement, guys. Salamat sa engagement. Well, anyway, so balik tayo. Well, tapos na natin penalize. Gawa tayong fact checker. Ito, last. Balik tayo sa favorite natin, education. Dapat magkaroon ng digital literacy program. Yun. Sa DepEd. Yun ang maganda. Senator Angara. Yan na naman. Secretary ngayon. Secretary. Nananawagan po. Nananawagan po kami sa taga-DICT ng cybercrime that yung digital literacy i-push sa curriculum natin. Kasi these children, hindi nila alam mag-fact check. And kung titignan mo sa statistics that how social media influences the mind of the youngs. Yung, di ba, ang bilis nilang maniwala. Mabilis nilang ngayong sumabay sa viral mga postings, yung digital literacy. Yung mga bata, doon kinukuha yung mga password ng mga magulang kasi nauuto sila. Pasukin mo yung Roblox, puro pedo. Saka ang dami ng hack na magulang nila. Kasi yung mga bata yung naglalaro ng Yeah. So, if your children doesn't know digital literacy, you're in trouble as a parent. Ang naman kasi sa schools, nasa transition tayo ngayon. Rin, yung teachers, hindi digital literate. Aminin natin ang totoo. Pero dumadami na po Dumadami Kaya, na po ang yung mga millennials bago, na Gen Z na teacher. Yung mga bago ng teachers. Meron nga social post bakit sa mga teacher namin noon, mga matatanda ngayon, mga gaganda, mga tumi-TikTok. May nakalive pa, pero nagtuturo eh. Oo nga, may nagla-live, no? Panood din ako ng Sana ganon. Sana ganon. Kahit na Sana, may edad na. sana ituro ng mga teachers kung kahit wala pang digital I know there are teachers that teach us digital literacy. I know there is. Kung isa ka doon sa mga yon, saludo ako sa'yo. Oo. Di ba? So yun. Dapat yung dissemination of digital literacy. Kasi parang in 10 years from now, if we umpisa natin sa mga bata, kung di na natin kaya ngayon, pigilan sa matatanda, at least along the way, dahan-dahan, mabawasan na. In 10 years from now, dahil yung mga bata naturuan ng digital literacy, they know how to fact check, they know the thing before you click, ano yung mga harmful things na dapat hindi nila titignan. In 10 years from now, sila na yung kagaya natin that uses social media. Hindi na sila basta-basta masisway yung pag-iisip. Mamawala na yung trolls. Diba? Madali nang ma-identify. Hindi man mawala yung trolls, at least alam nila paano i-handle. At least paano i-handle. That's it. Tama ka, Partsip. Ang ganda ng kwentuhan natin. So, yun. Kung umabot ka sa puntong ito ng kwentuhan namin, ibig sabihin na enjoy mo yung kwentuhan namin. Kung di ka pa nakasubscribe, subscribe ka na. Next episode, tutukan mo. Mas magandang kwentuhan. Maraming salamat sa iyo.